Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pang-politika sa ating bansa. Pag-usapan natin mga kababayan, ito pong si Magalong. No? Mukhang sa insinuation ni Magalong sa sinasabi niya, no? Tungkol kay Yusek Attorney Claire Castro ay napakalaking bastos pala ni Yusek Castro. Kumbaga nabastos po si Mayor Benji Magalong ni Yusek Attorney Claire Castro. Dahil sa pahayag po ni Yusek Castro, no, alam nyo naman, pag masyadong onion skin, pag masyadong balat sibuyas sa Tagalog at nagsi-second childhood na, matampuhin po talaga. So parang sinasabi ni Magalong doon sa kanyang statement, nabastos po ako eh. Napakalaking bastos nung Yusek na yun eh. O parang ganun po O titignan natin mga kababayan. At isa pa, dito po sa balita ng GMA News, politiko mga kababayan. Sabi ni Lacson, hindi ako pabebe. Hindi naman pala. Ano ba yung pabebe? Yung pahele-hele, pa-cute. Yung bang kailangan mong amuin. Dahil nagtatampo, gano'n. Parang si Magalong, kailangan amuin, nek-nek ninyo. Yan po ang nasabi ni Ping Lacson, sa kanyang matibay na paninindigan na umalis na lang, magbitiw bilang Blue Ribbon Committee Chairman. Okay, shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. Unahin natin mga kababayan, ito pong si Benji Magalong ng Baguio City Mayor ay mayroon pong binanggit na kung saan hindi niya po nagustuhan yung sinabi ni Yusek Castro sa isang press con. Yung mga binitawang salita ni Yusek Castro sa kanyang press con ay pambabastos. Yun po yung parang allusion eh. Yun yung parang perception ni Magalong na nabastos siya, binastos siya ni Yusek Claire Castro kaya po siya agarang nagbitiw. Hindi man lang nirespeto siguro ni Yusek Castro yung pagiging mayor niya at pagiging advisor ng ICI. Hirap talaga pag tumatanda, no? Matampuhin. Meron pag nakakalbo ka na, matampuhin ka na, no? Feeling niya ako ang boss dito, Yusek ka lang, mayor ako. Yusek ka lang, mayor ako. Meron ako, Yusek ka lang. Parang gano'n eh. 'Di ba? Pakatandaan mo, Castro, Yusek ka lang, mayor ako. Ikaw diyan taga-daldal ka lang ng sasabihin ng Pangulo. Ako, may city akong hinahawakan. Mas malaki ang responsibilidad ko. Parang gano'n eh. Kaya pwede ba? Huwag mo akong bastusin. Huwag mo nang banggitin yung pangalan ko. Kala mo ikaw ang bida sa palasyo eh. Parang gano'n po ang gustong sabihin ni Magalong eh. Kulang na lang, bitawan niya yung mga ganong salita eh. Eto po, sabi niya sa GMA News. Magalong on Castro remark amid ICI exit. Like I did not have right to investigate. Ayun. Kasi nga sinabi po ni Yusek Castro, kung matatandaan ko, sinabi lang naman, tinanong yung nagtanong, sinagot niya. Ang sabi niya, re-revise yung bang pag-aaralan po ng palasyo, yung constitutionality. Hindi po ito bisa-bisa o hindi ito yung verbatim, hindi po ito verbatim. Yun lang yung pagkakaintindi ko. Tama naman yung sagot ni Yusek Castro 'Di ba? Sabi niya, yung pinag-aaralan ng Pangulo, yung legality. Kasi hindi pwedeng maging investigador o other function from advisor, mayor pa siya. Kinausap naman si Magalong, sabi ni Yusek Castro na kung pwede, gusto niya mag-resign para i-take over niya, isa sa mapapabilang. Ayaw niya po Ayaw niya Ayaw niyang bitawan yung pwesto ng pagiging mayor. Bakit nga ba? Siyempre, binigay sa yung mandato yan ng Baguio City, ng mga nakatira sa Baguio, tapos iiwanan mo. Diba? Ayaw niya. Ang gusto niya, dual lang role niya. Paano yung constitutionality? Hindi mo ba binigyan ng chance ang team ng Pangulo para lang pulido ng naaayon sa batas? Anong gusto mo? Parang si Duterte lang. Walang due process, walang batas-batas. Ganun ka rin ba Magalong? Hindi ka rin ba marunong sumunod sa batas? Di ba mayor ka? O dapat maging ehemplo ka ng pagkukumbaba at pag-iintindi?
Eh dito pinakita mong diktador ka eh. Pinakita mong maka-Duterte ka o galing Duterte ka eh. Brusko ka eh. 'Di ba? Feeling dito, feeling niya na bastos po siya ni Yusek Castro. Dapat yung mismong Pangulo ang nagsabi sa akin yan dahil siyang nag-broadcast niyan eh. Bakit? Hindi ba busy ang Pangulo? Does he have so much time in his hand to talk to you? Eh mano pang nag-hire sila ng Palace Press Officer? Mano pa? Bakit pa nagtalaga ng mga tao sa PCO? Kung ang gusto mo, mismong Pangulo ang kakausap sa'yo, ay sobra kang entitled. Sobra kang pabebe. Para ka talagang mga Duterte, tulad ni Pusit. Diba? O talagang ano ka nga, didisit ka, animal ka. Ha? Sabi niya dito, like I did not have right to investigate. Bakit nga ba? Ano bang sabi sa'yo? Ikaw na rin nahuli dito eh. Nakita nyo naman, kumbaga parang wala akong karapatang mag-imbestiga. Ayun ang message doon na sa nilabas ni Yusek Claire na presko niya. Kumbaga, sinabihan ako na wala kang karapatang mag-imbestiga kasi is special advisor ka. O ano yung role mo? Ano yung role mo? Special advisor. Ano ba ibig sabihin ng advisor? Advisor, tao. Ano gagawin mo? To advise. To advise only. Parang ganito mga kababayan, ako, profesor. Ngayon, may mga estudyante magre-research, naggrupo, kinuha kanilang advisor. Binigay sa iyo yung project, gumawa ng paper, pinabasa sa iyo, binasa mo. Anong gusto mo? Ikaw ang gagawa nun? Ikaw ang gagawa ng research nila? Ikaw gagawa ng trabaho nila? Hell no! After reading that, you can recommend. Is there any changes to dun sa ginawa nilang project? Mag-a-advise ka eh. You will be giving your own opinion or your own expertise regarding dun sa project. Mag-iimbestiga ka, iba na yun. Dalawang function na yun. You will become advisor and you will investigate. Diba? Hindi. Bayaan mo may mag-imbestiga, ibigay sa yung report ng investigation, ngayon na marirekomenda mo. O go. Bigay natin to dun sa mga namumuno sa ICI, sa mga kasamahan ko. Hindi ikaw mismo yung pupunta dun sa site dahil hindi mo trabahong mag-imbestiga. Diba? Ang gusto mo eh, ikaw ang mag-imbestiga, ikaw ang magpabida. Nasaktan ka dun sa sinabi ni Yusek na chine-check lang po kung yung legality. Para tandaan ninyo, ang Pangulo namumuno ng naaayon sa batas. Kahit na sino pang kaibigan niya, kaklose niya tulad ni General Torre, tinanggal niya. Bakit? Hindi marunong sumunod sa pinag-uutos ng komisyon. Komisyon ng tao yun, no? Yung Napolcom. Tinanggal niya. Sabi ni Torre, hindi ko po kaya. O hindi ka mo kayang sumunod sa komisyon. Ano ka? Diktador? Diba? Ganon eh. Si Magalong ganon, nasaktan ka. Bakit hindi ka muna kumausap sa Pangulo? Kinausap mo ba na yung Pangulo? Sabi mo, Pangulo, do you have time? Pwede ba tayong mag-usap? Kasi sabi po ni Yusek Castro ganito. Kung ina-form ng Pununo Samsi, huwag ka mag-alala. Gagawa natin ng paraan. Hindi, ang ginawa mo temper tantrum. Pabebe, para kang si Tokmol Duterte na hindi mo makuha yung gusto mo, magtatantrum ka. Oo. Kung walang mag-iimbestiga, anong mangyayari doon sa mga kaso sa labas? Nakatutok sila sa mga high profile na mga investigation na ginawa nila. So kailangan talaga may gumalaw sa labas para doon natin sila mahahabol. Di magtalaga ang Pangulo ng mga investigador. Di po ba? Tama mali. Sa'yo, ang binigay sa'yo, mag-advise ka. Anong mga lugar ang pupuntahan nyo? Eto, sige, go. Ano ang dapat gawin? Eto, advice ka nga eh. The word advice. Di ba? Hindi naman sinabing, Magalong will be the investigator, the lead investigator. Ganun. Hindi po eh. Pero you just assume that role. Inassume mo lang. Kumbaga, you voluntarily give yourself to be an investigator. Hindi naman dato mo eh. Hindi nga binigay sa'yo ngayon, nagngangaw-ngaw ka. Feeling mo, binastos ka ni Yusek Castro. Sino dito ang totoong bastos? Sino ang walang respeto? Sino ang arrogant? Sino ang rude? Si Magalong. Bakit? Hindi ka man lang kumausap, hindi mo nilinaw. Ngayon, nagsisaving grace ka? You are saving yourself? Feeling mo, ikaw ang kawawa? Bugok! Unang-una, ikaw ay masyadong entitled, masyado kang mapagmataas. Kung sana, matino ang pag-iisip mo,
kinausap mo si Yusek, and then you talk to the President. Make an appointment, ask for the President for a 5-minute meet up. I-clear lang, bossing, totoo ba, advisor lang po ba ako? Oo. So ano po ang gagawin ko? Mag-advise lang, hindi ako mag-imbestiga. Oo. Di ba? O ayun. Unang-una, nakausap mo bang Pangulo na sinabi sa'yo, ito ang appointment mo, investigador ka at special advisor? Pero nililinaw lang ni Yusek Castro yung sinabi ng Pangulo eh. Special advisor. Special advisor. Hindi mo sinabing investigador. So lilinawin kasi magkakaroon ng conflict. Paano pag hindi inayos ng Pangulo yan, hindi aayusin yung posisyon mo? Di magkakaroon na naman ng sa Pangulo? Magkakaroon na naman ng intriga? O talagang sinasadya mo para lalong maintriga ng kasamaan si Pangulo? Kasangkapan ka ba ng intriga ng kasamaan para sa Pangulo? Di ba? Nakakaasar. Nagmamalaki ka ngayon at sinisisi mo si Yusek Castro. Tagapaghatid lang yan kung ano yung nandun sinasabi sa loob ng Malacanang. Hindi naman siya ang nagbibigay ng sarili lang niyang opinion. Sasabi niya, ito po ang sa akin. Pero during the press call, wala po Sinabi niya, ito po yung sa Malacanang. Ito po Di Malacanang ang sisihin mo. Bakit mo binabakbakan si Yusek Castro? Ang problema, nagdesisyon ka nang hindi mo man lang nakausap yung punong hekutibo. Masyado ka kasing entitled, masyado kang matampuhin. Buti naman natanggal ka. Oo, hanggang ngayon puro ka rin lang naman dakdak. Nabastos po ako. No? Hindi po ako binigyan pagkataon mag-imbestiga. Wala po ba akong karapatan? Wala kang karapatan mag-imbestiga kasi special advisor ka. Entiende? Tapos. Parang di mo alam ang ibig sabihin ng advisor, visit. Ano kaya ito nakapasa sa PMA, no? Di ba? PMA ka? Paano ka nakapasa dun? Okay, ano ang sabi naman dito ni Lacson, mga kababayan? Punta tayo kay Lacson. Sa politiko, hindi ako pabebe. Lacson firm on quitting Senate Blue Ribbon post. Ayan po. Senator Lacson has put his foot down on his decision to quit as chair of the Blue Ribbon Committee, brushing off pleas from his colleagues to stay on and continue leading the investigation into the multi-billion peso flood control scandal. May naghihikayat po. Opo, marami po naghihikayat kay Pampilo Lacson. Don't do it, wag ka mag-resign. Pero wala po Napuno po si Ping Lacson. Napuno sa pangbubuli ni Amy Marcos, ni Marcoleta at mga kasamahan nilang mga Duterte senators. Sobra po No? Talagang ginagawan siya na ng mga kung ano-anong mga negative na mga palabas. Lalo na si Marcoleta. Sabi niya, hindi pa nga nagsisimula yung hearing Kumokontra na, dumadaldal na. Diba? Kasi nga si Marcoleta, bully. Bully po si Marcoleta. At higit sa lahat, mapagmataas. Feeling niya siya lang ang may alam. Hindi marunong magpakumbaba si Marcoleta. Animal. Oo. Scott, when I say no, it's a no. When I say yes, it's a yes. Yan ang may paninindigan. Yan ang makikita mong may balls. Lacson told reporters on Tuesday, a day after informing Senate President Tito Soto of his resignation from the chamber's most powerful panel. Adding it was his final decision, he resigned. Tinanong siya, final answer. In giving up his post, Lacson said lash out at those behind the supposed deliberate efforts to discredit him and undermine the panel's investigation into what some lawmakers describe as the country's worst corruption scandal. Nothing could be farther from the truth. This narrative is categorically false. Dami po talaga nilalabas na mga ganito daw si Lacson, ganito si Lacson, no? Mga negative na na press. These misrepresentations are being floated mostly by critics opposed to our efforts to get to the bottom of the flood control anomalies. Kasi po, tandaan ninyo, mahusay na investigador ito. Pag ito, nahit niya na yung bottom, ang daming tatakbuhan dyan. Baka may hindi na pumasok na senador. Oo, baka ang matira na lang si Robin Padilla. Si Robin Padilla yata walang insertion. Known for his personal crusade against corruption, Lacson dismissed accusations that he was singling. No? Ano lang daw niya, pinupuntirin niya lang, pinipili niya lang certain senators while shielding members of the HOR. Grabe, Hindi pa nga tapos
Nagdadaldal na kayo. Ibig sabihin, may tinatago kayong mga animal, kayong mga sangkot na senador. Soto said 5 senators who are being, yan, tatlo daw. 5. Biruin ninyo. Sino ba naman ang hindi aalis dyan? Tuwing na lang, tuwing may hearing, nandyan si Marcoleta na akala mo siya ang may-ari ng committee na yun. Oh, di ba? Ibalik nyo kay Marcoleta. Sa tingin nyo, magtitiwala pa ang tao sa Senado? Unti-unti na ngang naibabalik ang respeto at pagtitiwala ng tao sa Senado, tapos ganyan pa kayo? Buti na lang di nyo tinanggal si Soto as Senate President, malalaman nyo talagang katotohanan. Baka hilahin kayo palabas ng taong bayan sa Senado, tapong kayo sa dumpster. Unahin nyo na po lahat ang mga Duterte senators. Sino ba naman ang hindi magkikwit dyan? Baka pati personal mong buhay, pati pamilya mo, baka idamay nila. Diba? Sinong hindi magagalit? O better get out. Get out ka na lang. Bayaan mo sila. Bayaan mo ang taong bayan ng maghusga. Eto, pag nalaman talaga sa ICI na kayo ay sangkot, lalo na yung Orly Gotesa na gawa-gawa yung kanyang statement, yari si Marcoleta, mga kababayan. Sinasabi ko sa inyo. Okay, kayo po, ano po yung masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.